So bagong lahat, on-site na naman. Nirelease na ng NBA ang schedule para sa 2026 season at hanggang ngayon wala pa rin na isa-assign na player ang Golden State sa lineup nila. Sa first 10 games pa nila, 8 teams galing sa West. 2 beses agad nilang makakalaban doon ang Denver Nuggets na nung nakaraang season talagang nahirapan sila doon na merong 1-2 record. Based din sa schedule, depende pa to sa last 10 games nila, meron silang 50-50 chances na kung ano mangyayari sa standing nila dahil merong 4 na teams doon sa last 10 games ang makakalaban nila na contender. Based din kay Steve Kerr, ang pinoproblema kasi nila ngayon yung first 20 games ng season dahil mako-cover no ng in-season tournament. Ito kasi yung ayaw talaga ni Steve Kerr. Tinitingnan nila ngayon yung edad ni Butler, Draymond at Steph. Wala pa sila nakukuhang player na nasa at least 1 month na lang bago yung training camp. Ni walang exhibit 10 contract player or practice player. Nasa 9 players lang din sila sa main roster at 1 player sa 2-way contract. Kulang pa sila ng nasa 5 or 6 na players sa ngayon. Ang magiging sentro nila based sa lineup si Quinton Post o Trayce Jackson-Davis. Tapos may Butler, Draymond, Steph at Podziemski. Ito yung projected lineup nila or first 5. Yung problema, yung second unit. Pagpag, wala silang mailalagay doon na talagang immediate impact agad. Ito kasi yung kailangan nila na maghanap agad ng pamalit na katulad ni Butler o replacement. Nawala si Wiggins, hindi rin alam kung babalik si Kuminga. Kaya sinabi ni Steve Kerr na yung first 20 games ang critical sa kanila dahil si Butler since 2021 season, sa first 20 games niya, swerte na kung makalaro ng nasa 12 to 14 games. Last season, nasa 13-7 ang Golden State sa first 20 games. Kaso, yung sumunod na games doon, nagkaroon sila ng 5-10 record. Ang pang 20 pa na games ng Golden State, kalaban nila doon ang Houston Rockets. Malamang sabihin, minamaliit mo naman si Butler. Pero sa record kasi niyan, mostly first half ng season, hindi siya masyado naglalaro. Either load management or kaya merong injury. Mas iniintay si Butler kapag second part ng season. Ito yung after All-Star. Ang mga fans naman, minarkahan na yung kalendaryo sa November 20 versus Miami Heat. Home court pa yun ng Miami. Ito yung time na babalik ulit si Butler sa kanila. Pero hindi sigurado kung makakalaro si Butler dun. Kahit kulang pa ng nasa 5 to 6 players ang Golden State, marami pa namang players ang available sa free agency market. Yung iba doon, imbes na mabakante ng 1 taon, kumuha ng 1-year contract. Yun nga lang kung gising na ang GM ng Golden State ngayon. May mga notable names pa naman na free agent ngayon, pero since off na ang discussion kay Kuminga pagdating sa kontrata, nasa almost 2 months pa naman kasi September at October 22 pa ang simula ng season, wala pa rin namang kontrata si Kuminga at posible kunin niya yung qualifying offer. Pagdating kasi ng first week ng October or last week ng September at hindi pa makapag-decide si Kuminga, magsisimula na kasi doon ng training camp kaya maiipit na talaga siya doon. Kapag ganitong buwan din, busy na sa training yung ibang players. Kaso si Steph, hindi na katulad ng dati. Busy na sa golf ngayon. Si Draymond naman, busy sa podcast. Si Jimmy Butler, busy sa training ng Kung Fu. Bukod pa doon, hindi pa nga nag-uumpisa ang season, nagpipredict na agad yung iba kung sinong team ang magtatank para sa mga projected number 1 overall pick for next year. Si AJ Dybantsa, na hindi ko talaga mabanggit yung pangalan niya, at si Darren Peterson. Based sa mga scout, yung 2026 draft class ay halos katulad ng 2025 at yung 2027 mas weaker. Halos katulad yun na nangyari ng 2024 kaya mas tatargetin nila yung for next year. Dahil sa Golden State wala pang galaw hanggang ngayon, sila yung tinitingnan na magiging lottery team for next year. Si Anthony Edwards naman after malaglag sa West Finals, na sinabi niya yung mala Michael Jordan na quote na nobody going to work harder than me this summer. Kaso this summer hinahabol siya ng dati niyang baby mama na hinihingian siya ng $500,000 at apology dahil sa ginawa niya. Dahil nanalo si Edwards na magbibigay siya ng $1 million na child support sa loob ng 18 years. Kaso hindi yun tinanggap. Lugi. Based kasi sa power ranking din, pang number 5 ang Minnesota sa buong NBA. Ang 4 na teams na mas mataas sa kanila, Cavaliers, Nuggets, Rockets at Thunder. Sa first 10 games pa ng Minnesota, medyo okay pa. Pero yung mga susunod, medyo bakbaka na agad. Mga contender, katulad ng Nuggets, Dallas, Knicks, OKC, Boston, tapos may Clippers pa. Bago pumasok yung December.
Walang major adjustment sa lineup ng Minnesota. Na-retain naman nila yung mga core players kaso nawala itong si Alexander Walker. Ganito kalala din yung West. Si Edwards nag-average ng 24 points, 5 rebounds, 4 assists, 44 and 39% sa karir niya. 24 years old sa loob ng 5 season, papasok ng ika-6 pero hindi siya nasasama sa All-NBA First Team. Tanging second team lang siya sa nakarang 2 taon. Naging 3-time All-Star pero hindi siya naging starter. Siya ang kinukonsider na next phase ng NBA. Siya rin ang consider ngayon na top 1 shooting guard ng NBA. Merong mga analyst at mga fans na inaawitan si Edwards na lumipat ng Knicks kaso tinanggihan niya yon dahil sa mga fans. Sinigurado din ni Alex Rodriguez na hindi aalis si Edwards ng Minnesota at willing sila magbayad ng malaki. Ma-retain lang siya. After this season kasi, pwede na siyang pumirma ulit ng another contract.